Brothers and sisters, welcome to Elim. In the Gospel of Luke 21 verse 6, Jesus declared, "All that you see here, the days will come, when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down." Although Jesus referred to the imminent destruction of the temple in Jerusalem, we can also surmise that it speaks about the future destruction of the heavens and the earth. This prophetic utterance may seem terrifying, but it should also serve as a clarion call to be prepared for all that has been prophesied. In 2 Peter 3:14, we are given this exhortation. Therefore, beloved, since you await these things, be eager to be found without spot or blemish before Him at peace. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyo kayo ng namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan, habang inaantay natin ang muling pagdating ni Jesus. Sikapin nating maging banal sa pang-araw-araw nating buhay. In the Living Bible version, 2 Peter 3:14 reads, "Try hard to live without sinning and be at peace with everyone, so that He will be pleased with you when He returns." This is the way to prepare for the coming of the Lord. Live holy lives and be at peace with everyone. In Jesus' name, Amen. Hello everyone and welcome to our online Elim gathering. Ako po si Jay. Ako po si PY. Malapit na po ang Pasko. December na this week. Nako Jay, ang bilis! Oo, kaya ngayon wala kami sa bahay namin at namamasko kami sa bahay ni Sister Didi. Welcome sa kanyang bahay. Anyway, so, ano ba mangyayari? Oo. So, nagpe-prepare na ba tayo spiritually for the coming of the Lord for His birthday? Dapat kasi yun ang uunahin natin, brothers and sisters. Oo, pero kailangan din, Jay, maghanda para sa ating mga Christmas party. Oo, meron na ba kayong costume? Ako Christmas wala. star. Maghanda na po tayo lahat. Yes. But for now, dito po muna tayo sa ating online EG, no? So, umpisahan po natin ang ating gathering with worship. So, let's come before the Lord. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Di mapipigil na magpuri sa Kanya. Ako'y malaya, ako'y puno ng sigla na tumapaw sa banal na saya. Bigyan papuri ang dakilang Ama, sigaw ko sa mundo, walang katulad niya. Tingnan ang buhay ko, meron tong pagbabago. Di matatakot at di mahihiya, di mapipigil na magpuri sa Kanya. Ako'y malaya, ako'y puno ng sigla na tumapaw sa banal na saya. Bigyan papuri ang dakilang Ama, sigaw ko sa mundo, walang katulad niya. Ako'y malaya, ako'y puno ng sigla na tumapaw sa banal na saya.
Dear Lord, we thank you for the season of Christmas. We thank you for the gift that is you. We pray, Lord, that as we prepare, you may continue to prepare our hearts, our minds. Teach us, Lord, more about you. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Kwento ko lang, napakaganda talaga dito sa bahay ni Sister Didi kasi po, pati yung direktor, napakagaling. Sister Didi behind camera. So, hindi kayo makahay. Kami na lang mag-hi, Sister Didi. O, yun. So, anyway, back to our gathering, no? Ngayon po, ang magbibigay ng teaching is a very good friend, a brother in Christ, and a very funny person. Nakakatawa po siya pag nakilala nyo. But he's very spirit-filled as well. Brothers and sisters, for our teaching, full-time servant of the Lord, Brother Ferdy Nicolas. Good evening mga kapatid. Sa palagay natin, ang batas ba ay nagpipigil sa atin o nagpapalaya sa atin? Usually, when we think of the law or guidelines, we think that these restrain us and prohibit us to do certain things. Kagaya ng mga traffic laws. No entry, no left turn, no counterflow, one way only. At baka nakita rin natin yung sign na bawal tumawid dito. Nakakamatay. Nako, napaka-morbid. Pero, kahit meron mga traffic laws, madami pa rin ang lumalabag dito, di ba? Bakit kaya? Sinasabi nila, naku, hassle naman yan. Ang layo ng tawiran, dito na lang ako tatawid. At ang traffic, malilate na ako. Dito na ako sa one way, wala naman kasalubong. Naku! Pero ang mga batas na ito ay para sa kapakanan nating lahat. Traffic laws are there to keep us safe, to prevent traffic jams, and most of all, to avoid accidents and injury. Traffic laws are there to save us from all these bad things. Kung simpleng batas trapiko ay nandyan para maligtas tayo sa sakuna, mas lalo na ang batas ng Panginoon. Ang isang itinuro ng aking paboritong professor sa theology ay ang batas ng Diyos ay nagpapalaya at nagliligtas. God's laws free us from something for something. Nung pinalaya ng Panginoon yung mga Israelites mula sa Egypt, ano ang binigay ng Panginoon na covenant para sa kanila? Ang 10 Commandments, di ba? Ngayon, paano nagpapalaya ang 10 Commandments? Hindi ba kadamihan doon ay you shall not and you shall not? Tingnan natin mga kapatid. Ang unang commandment ay ito. Sabi ni Lord, ako si Lord, ang Diyos mo na nagpalaya sa iyo mula sa pagiging alipin sa Egypt. Huwag kang mag-worship ng ibang Diyos except sa akin. Ayan, sabi bawal sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ba ay pagpipigil o pagpapalaya? Kailangan natin isipin mga kapatid, doon sa Egypt, madami silang mga Diyos. Meron Sun God, God of War, God of the Harvest, God of Fertility, God of the River, God of Death. Napakadami. Dahil slaves yung mga Israelites sa Egypt, kailangan din nilang sambahin yung mga gods ng mga Egyptians. So dahil sa commandment ni Lord, the Israelites were freed from these false gods. Hindi na nila kailangan mag-alay dito sa mga Diyos-Diyosan ng Egypt, kundi si Yahweh na lang ang kailangan nilang sambahin. Naligtas sila sa mga false gods para makasamba sila sa tunay na Diyos. God freed them from false gods to worship the true God who can actually save them. Isa pa mga kapatid, ang 4th commandment, sabi, lagi mong tandaan ang araw ng Sabbath at ilaan mo ito para sa akin. Meron kang 6 na araw para gawin ang lahat ng trabaho mo. Pero ang ika-7 araw, huwag kang magtatrabaho. Ayan, bawal daw magtrabaho tuwing Sabbath day. Nako, paano na yung deadline ko? Paano na yung kita ko? Again, isipin natin mga kapatid, yung mga Israelites sa Egypt, mga alipin sila doon. Walang day off, walang holiday. Araw-araw may trabaho. Kaya binigyan sila ni Lord ng araw na hindi nila kailangan magtrabaho.
tayo din mga kapatid, we are not slaves to our jobs or to earning money. Why? Because God provides for us. Pinalaya tayo ng Diyos para hindi natin kailangan magtiwala lamang sa sariling sikap o sa kayod ng kayod. God set us free from the tyranny of work so that we can enter into God's rest as His children. So, nakikita ba natin mga kapatid, God's commandments taught the Israelites how to live as free people. After being slaves for more than 300 years, God was teaching them how free people live. Ngayon, tanong mga kapatid, ang mga kautusan ba ni Jesus mas magaan o mas mabigat kung ikukumpara sa Old Testament? Tingnan natin. Sa Matthew chapter 5 verse 21, sabi ni Lord, narinig nyo na sinabi sa mga ancestors nyo, huwag kang papatay. Pag pumatay ang isang tao, hahatulan siya. Pero sinasabi ko naman sa inyo, hahatulan ang sinumang magalit sa kapatid niya. Mananagot sa Jewish Council ang sinumang mag-insulto sa kapatid niya. Nako, ang sinabi ni Lord, hindi lang yung mga pumatay sa kapwa niya ang mananagot, pati na rin ang mga nagalit at nag-insulto sa kapwa niya. Ano pa? Sa Matthew chapter 5 verse 27, sabi ni Lord, narinig niyong sinabi, huwag kang mangangaliwa. Pero sinasabi ko sa inyo, sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa, nangaliwa na din siya sa babaeng yon sa puso niya. Makikita natin na ang standard ni Jesus ng holiness ay mas mataas. Jesus is not content with external obedience to the law. He wants us to obey with our hearts and minds. Pero kung mas matindi ang utos ni Jesus, ibig sabihin, mas matinding freedom ang gusto niya para sa ating lahat. Amen? Noong college ako mga kapatid, naninigarilyo ako. So, umaabot ng isang pack sa isang araw. Kung gumimik pa sa gabi, meron pang additional 1 pack. Okay? One time, nahuli ako ng papa ko. So, napagalitan ako at nangako ako sa kanya na hindi na ako maninigarilyo. Yung pangakong yun, umabot lang sa 2 weeks. After 2 weeks, hindi ko na mapigilan ng sarili ko, nanigarilyo na ako ulit. Pero, nung nag-pathways ako, sinurrender ko kay Lord lahat ng aking mga bisyo. Tapos, nagkaroon ng baptism in the Holy Spirit. Kinabukasan, nagulat ako, hindi ko na gustong manigarilyo. Pinalaya na ako ni Lord. Hindi lang dahil papagalitan ako o dahil masama yung paninigarilyo sa katawan ko, talagang pinalaya na ako ni Lord sa pagnanasa ng paninigarilyo. Pinalaya ako ni Lord sa mga bisyo ko. Isa pa mga kapatid, kasama na rin doon yung pag-iinom. Akala ko bago ako nag-pathways, yun masaya, yun lumabas kasama ang mga barkada, mag-iinuman at maglalasingan. Pero nung na-experience ko yung tuwa sa Panginoon, yung joy of the Lord, naisip ko, bakit pa ako iinom at maglalasing? The Lord already made me happy. I did not need those things to make me happy. So, napalaya ako ni Lord sa pag-iinom para matanggap ko ang saya na galing kay Lord lamang. Sinasabi ni Lord sa Jeremiah 31 verse 33, isusulat ko ang batas ko sa mga puso nila. Magiging Diyos nila ako at magiging bayan ko sila. Sabi niya din sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27, bibigyan ko kayo ng isang bagong puso at bagong isipan. Kukunin ko ang puso niyong pasaway at papalitan yon ng masunuring puso. Ilalagay ko ang espiritu ko sa inyo para masunod niya ng maigi ang mga batas at utos ko. Ito ang kalayaan na gusto ni Lord para sa ating lahat. Hindi yun pagsunod sa commandments dahil napilitan lang o natatakot dahil mahuhusgahan. God changes our hearts
so that we may freely obey His laws and commandments. Last point, mga kapatid. Sino kaya sa mundong ito ang pinakamalaya? Sa tingin ko, ang pinakamalaya sa mundong ito ay yung mga taong pinaka-surrendered kay Lord. Naiisip ko yung mga kaparian natin na misyonero sa mga liblib na lugar o nakikitira sa mga dukha. Hindi nila pinili ang magpayaman o magkaroon ng kapangyarihan. They did not choose fame, fortune, power, or popularity. They are free to share the gospel of freedom to people in the farthest corners of the world. Si Brother Willie na ating founding elder, pinalaya siya ni Lord sa kompromiso sa kanyang propesyon. Nag-umpisa siya magturo ng Bible study sa bahay lang nila. Dahil sa kanyang surrender at faithfulness, kasama na rin ng kanyang may bahay, hindi sila nagkulang sa pagkain, matitirahan, pangangailangan, at madami sa atin natagpuan si Lord dahil sa Elim communities. Isipin natin yung mga saints. Si Saint Francis, pinalaya siya ni Lord sa pagpapayaman at natagpuan niya ang tuwa at saya sa pagsisilbi sa mga dukha at mga ketuhungin. Si Saint Teresa of India, malayang nagsilbi sa mga pulubi at mga may sakit sa India. Dahil sa kanyang surrender, itinuring siyang living saint. She was honored among the nations, and many contributed to the missionaries of charity because of her witness. The more surrendered we are to the Lord, the more freedom we have to live as children of God. Kaya naman, ang sabi ni Jesus sa Luke 9 verse 23, kung gusto ninyo sumunod sa akin, kalimutan nyo ang sarili nyo, pasanin ang krus nyo araw-araw, at sumunod kayo sa akin. Kung gusto nyong iligtas ang buhay nyo, mawawala ito. Pero kung mawalan kayo ng buhay alang-alang sa akin, maliligtas nyo ito. Every day, let us strive to grow in our surrender to the Lord. Sikapin natin na ialay ang ating sarili kay Lord. At sa lakas ng Espiritu Santo, matatanggap natin ang tunay na kalayaan ng Panginoon. Maraming salamat, Brother Ferdy, for that very inspiring teaching. Elim Community's vision is to spread the good news to the ends of the earth. If you want to be part of this great work of evangelization, please give your tithes, love offerings, and donations to the following accounts. We pray for all those who have given. May the Lord grant you 100-fold of what you have given to the Lord. God bless you all. O dear Mary, Lady of Healing, sweet and pure, pray that your Son Jesus will to innocence and holiness restore the hearts and minds of long-lost souls. Pray that the seed of glad tidings sown in our hearts will steer us to great hope, faith, and love. Pray for the vision and tenses community under the Church, and did the Lord's watchful care and generous provisions they shall all be. Pray that the polluted world and all institutions will, for a powerful outpouring of the latter rain, experience the blessings of fresh living water, renewal of the Spirit and healing for our land and of all nations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Elim Missions Prayer. Lord, I make myself available for the ministry of missionary evangelization. On my knees or in the mission field, within our borders or in foreign soil, for a single soul or for the multitudes. Empower me for abundant soul winning. By your Spirit, make me an instrument of your love and mercy, a witness bold and unashamed, and an inspiring bearer of the good news. Send us the laborers, technology, and resources to reach the world. Help us break barriers, overcome obstacles, and penetrate new territories, that all the peoples of the earth may know that you are God and there is no other. And to all those we reach, Lord, raise them up to become your true disciples. Here I am, Lord. Send me in Jesus' name. Amen. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for your laws that have freed us from our past and from our sins, and free us to obey your commandments. Lord, by the power of your Holy Spirit, may we live in the freedom that you have given us. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dito po nagtatapos ang ating online Elim Gathering. So habang nag-e-enjoy po kayo sa inyong mga tahanan, mag-e-enjoy po muna kami sa bahay ni Sister Didi na mamasko at mag-fellowship muna kami. I recommend mag-fellowship kayo with community, with your brothers and sisters in Christ. Napakasaya po when we all come together celebrating Christmas as one community. Di ba, P? Yes, we will celebrate the Lord and we will celebrate the gift of community. So hanggang sa susunod po, ito po si PY. Ito po si Jay. Merry Christmas! Bye! God bless! Sometime back each of us led a solitary life instead, thinking only of ourselves till one day he had to show the way. Now the past doesn't really matter, for we all have found a home, with one mind and one heart, where Jesus is our Lord. Joy and laughter, we have found each other. Here at Elim, we have love. As we wander through the desert, seeking for eternal rest, we have found a place of happiness.
where we all could be refreshed. Now the past doesn't really matter, for we all have found a home with one mind and one heart, where Jesus is our Lord. Filled with joy and laughter, we have found each other. Here at Elim, we have love. Together we join our hands to sing. Let's preserve the unity as we serve the Lord in many ways. Love will reign in the family. Now the past doesn't really matter, for we all have found a home with one mind and one heart, where Jesus is our Lord. Filled with joy and laughter, we have found each other. Here at Elim, we have love. Now the past doesn't really